Pero yan sir, dapat na-transfer sa DSWD kahit ito lang yung case. Kaya lang, wala naman nakalagay kasi sir na ano yung fiscal na return order pa. Pero dapat you should have notified DSWD. Yes. Gusto ko, within today, pautos ka. Nandiyan na sir yung WCPD natin. Gusto ko ngayon pa lang. Siya sir ang charge niya. Dito na namin natagpuan ang kapatid ni Fatima na itinago natin sa pangalang Jamil. Madala ka na ba sa piskalya? Madala ka na sa piskalya? Wala. Kagabi daw po, alas 9. Lahat sila. May pinirmahan ka? Alam mo kung ano yung pinirmahan mo? Hindi mo binasa? Isa-isa lang. Anong ibig sabihin mo? Hindi daw po May pinapabasa. nakatupi, tapos pinipirmahan mo lang. Matapos yun ay siniwalat na ng inspecting team ang tunay na pakay. We have received information na meron ka photocopy. Yes. And we have factual evidence para include ito. Hindi nangyari yung entrapment operation because naniligaw yung tao kung saan lalagay yung pera. Hiniling ng NAPOLCOM na makausap ang team leader na si PO3 Roy Velano, ang pulis na nabidyoan ng XXX. Pero ng mga oras na yun ay hindi na ito mahagilap. Dahil po sa pangyayaring ito ay kasalukuyang nag-spot inspection ang NAPOLCOM sa mga operatiba ng Station 8 ng Manila Police District matapos nga na hindi mahagilap itong si PO3 Roy Velano na hanggang ngayon matapos pong ilang beses na i-text ng kanyang hepe hindi pa rin sumasagot at hindi pa rin nagpapakita. At nang usisain na ng NAPOLCOM ang record ng naarestong kapatid ni Fatima na si Jamil, lumalabas na noon pa lang 16 ng Enero 2010 na inquest na ito para sa kasong illegal possession of dangerous drugs isang araw bago ginawa ang sinusumbong na pangungutong. Sana sinabi ko na lang po 100,000 para hindi po nila na-inquest kagabi yung kapatid ko. So kung sinabi mo lang na babayaran mo lahat yun, baka sakali. Baka sakali po hindi nila po i-inquest eh. Friday po ng hapon nangyari, 4 to 5 po yun. Hindi po nila in-inquest. Meron naman itong night court, hindi naman po ako mangmang. At nang busisiin ang ilang mga dokumento ng naturang pulisya, partikular ang official blotter book ng estasyon, walang nakitang record ng sinagawang pag-aresto kay Jamil. Maging ang driver na kasamang inaresto nito na sina John ay hindi rin naitala sa police blotter. May nakita pa kayong irregularity dun sa report ng police station dun sa Bilanggo na hinahanap? Ang isang nakikita namin konting conflict ay doon sa aligasyon na sila inaresto ng Biyernes pero lumalabas doon sa dokumento ay Sabado. You were able to watch yung video, no? Yung recording namin dun sa transaksyon para sa paghingi ng pera. Anong napansin mo ron? Okay, we are preparing the necessary documents tungkol dun sa aligasyon, no? Lalo na dun sa nakita natin sa video. Ano pong pakiramdam na nangyari po ito sa loob ng inyong lugar na kinasasakupan? Atin pong paigtingin ng ating pamumuno sa ating mga tauhan. Gaya ng sinasabi ko sa kanila na we cannot afford another controversy. Pero sa ngayon po ba kayo na dapat talagang mawala sa serbisyo yung mga ganyang na-i-involved sa mga kotong? Dapat lang na matanggal sila sa serbisyo. Dahil nga sa hindi paglutang ng araw na yun ng spot inspection ng mga pulis na aming nabidyo ang nangungutong na sina PO3 Roy Velano at ng isa pang kasama nito na si PO1 Nur Faisal Pasang sa ngalan ng patas sa pamamahayag. Kinabukasan, muli kaming bumalik sa Santa Mesa Police Station at sa pagkakataong ito, nagpaunlak naman si PO3 Roy Velano sa isang panayam.
Mariin itong itinanggi ang akusasyong panghihingi ng lagay sa kampo ng nagrereklamo. Sa halip, ginit nito na ang kampo raw ni Fatima ang nanunuhol sa kanya. Hindi kami sa humihingi. Kumbaga sa ino-offer niya na makalaya yung kapatid niya. Talagang plinano namin na gawin sa kanya yung napag-usapan namin ng mga kasama ko na mas lakihan muna para i-entrap na lang natin na. Bakit mo nangyayari sa kanya? Di ba po yung gusto niya? Ano nga po, siguro may mga lapses na rin po siguro kami doon dahil ini-insist namin din siya na big shot yun, nakuha mo namin siya, mahuli namin siya. Ito na nga po siguro yung naging aral din na umabot sa amin yun. Tinanong rin namin si Piotr Velano kung sino-sino ang tinukoy niya mga kasama sa sinasabi niyang iniumang na entrapment laban sa nanunuhol raw na si Fatima. Basta yung grupo ko po dyan, si Piotr Nando, Piotr Edwin de la Cruz, si Alcazar, sa kanyang si P1 Pasang. Samantala, tinanong rin namin ang team leader kung bakit walang record sa official blotter book ang pagkaka-aresto kay Jamil. Yun nga po, nasabihan na rin po kami ng aming EPIC next time. Sa puntong yun, naglabas na ng kanyang saloobin si Piotr Roy Velano sa akusasyon laban sa kanya. Tulad yan, video komento. Tapos yung magiging masama na ho yung impression lalo ho sa amin sa buong kapulisan na. Gustuin ko lang yung sa sarili ko lang. Gustuin ko man na magkaroon nga ng isang magandang trabaho sana. Yung ginawa nga namin yung hindi ko rin ni-expect na mapapasama naman yung sinabi ko. Bagamat pinaninindigan nito mga nirereklamong pulis na suhol ni Fatima at hindi kotong ang halagang lumulutang sa kanilang mga pag-uusap, hindi naman ito kinatigan ng mga otoridad na pinagpakitaan namin ng naidokumento naming bidyong ebidensya. Malinaw raw na ito ay isang uri ng pangungutong. Kaya't inihahanda na ang kasong administratibo at kriminal laban sa kanila. Administrative liability ng tao. Ngayon, kung may ginawa talagang kabalbalan, paimbestigahan po natin kung hanggang saang extent. Hindi pwedeng palagpasin yan. Dahil ang pulis, binigyan ng tsapa, binigyan ng baril, binigyan ng kapangyarihan para magpatupad ng batas at pangalagaan ng katahimikan. Hindi para maging bantay sa lakay. I-recommend ako kay General Rongabilia na masuspindi at madisarmahan. Tutulungan namin. Bibigyan namin ng abogado, wala silang bayad para ma-demande itong polis na ito at saka yung kanyang mga kasamahan. Makalipas ang ilang araw, na-release na for further investigation si Jamil. Ano lang anong naging epekto nito sa iyo, nitong pangyayaring ito? O yung parang anong naramdaman mo sa mga pulis? Ngayon, syempre nag-iba na yun dahil hinuli ka nila, tapos kinasuhan ka ng kasong di naman talaga totoo na sinasabi mo. Ano pakiramdam mo ron ngayon sa mga pulis? Masakit po para sa akin dahil binibintangan nila ako ng gano'n na hindi ko naman gawain. So, anong parang lesson na natutunan mo? Makinig sa mga payo ng mga kapatid. Lahat po na sinasabi ng mga magulang dapat sundin. Dahil lahat naman po na sinasabi nila para naman po sa amin. Sa kabila ng nangyari kay Jamil, di naman kumuho ang kanyang paniwala na sa tamang lugar at pagkakataon ay may pagtatanggol niya ang sarili na hindi kinakailangang bilhin ang hustisya.